Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lala sa gabing madilim. Sino ang misteryosong babae na kausap ni Annalyn at bumisita kay Don Pepe? Maagapan kaya ang sakit ni Lynette? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, habang hinihintay ni Lynette si Carlos sa office niya ay hindi ito mapakali dahil sa nangyari kanina na nasaktan niya ang isang lalaki dahil iniisip niya na sinusundan siya nito. Maya-maya ay dumating si Carlos at agad tinanong ni Lynette kung kamusta na yung lalaki na nasaktan niya at gusto niya itong puntahan para humingi siya ng sorry sa nagawa niya. Sabi ni Carlos na nakausap niya na yung lalaki at okay na at naayos niya na at huwag na siyang mag-alala. Tinanong ni Lynette si Carlos kung bakit ganito ang nararamdaman niya at kung bakit ganito siya mag-isip. Nag-aalala si Lynette dahil nananakit na din siya. Hindi niya alam ang nangyayari sa sarili niya. Sabi ni Carlos kay Lynette na ang nangyayari sa iyo ay dahilan ng trauma. Sinabihan ni Carlos si Lynette na kailangan niya magpatingin sa psychiatrist at sasamahan siya nito kay Doc Dennis. Ikinagalit ito ni Lynette dahil iniisip ni Carlos na nababaliw na siya. Hindi pumayag si Lynette na magpakonsulta kay Dennis dahil hindi naman siya nababaliw. Galit na sinabi ni Lynette na iwan niya muna siya. Umalis naman si Carlos na may pag-aalala kay Lynette. Kinausap naman agad ni Carlos si Doc Katie tungkol kay Lynette na ayaw nitong magpatingin. Sabi ni Katie na kailangan natin mapatingnan si Lynette dahil sa mga pinapakita niya ay kailangan niya na ng tulong ng psychiatrist dahil nakakaranas na siya ng PTSD na kailangan maagapan. Naitanong ni Katie kay Carlos kung may alam na si Annalyn tungkol sa pinagdadaanan ni Lynette. Baka naman makumbinsi niya ang nanay niya na pumunta kay Doc Dennis. Sabi ni Carlos na hindi na kailangan, asawa ko si Lynette at responsibilidad ko siya kaya gagawin ko ang lahat para gumaling siya at para hindi na siya lumala. Sa kabilang dako naman pumunta si Robert at Giselle sa pulis at sinabi nila na kay Zoe nga ang ribon ng sapatos na natagpuan nila at ipinaliwanag ni Robert na nagpunta si Zoe sa area para maghanap din ng ebidensya. Sabi ng pulis, Doc, sigurado naman kayo sa sinasabi ng anak nyo. Sabi ni Robert na oo, dahil tinanong ko yung chief press ng Apex at sinabi na wala doon si Zoe nung oras na yon dahil nagpunta siya sa crime scene. Kaya nahanap ninyo yung ribo ng sapatos niya kinabukasan dahil galing siya doon kagabi. Kaya nagpapatunay lang na wala siyang ginawa sa kanyang lolo so dapat tanggalin na siya sa listahan ng mga suspects. Sabi ng pulis na iintindihan niya ito at sa ngayon ay si Balhadja pa din ang prime suspects nila at dahil matagal na siya sa mga ganitong gawain at sigurado sila na siya ang mastermind sa kidnapping at baka ginamit niya lang ang asawa niyo para matiktikan ang papilya niyo. Sabi ni Robert na patay na si Balahadja at hindi na niya mapapanagutan ang mga kasalanan niya. Sabi ng pulis na hindi sila tumitigil para mahanap yung lalaki na kasama niya at kung meron siyang kasabwat sigurado maituturo ng lalaki niyon. Sabi naman ni Giselle na baka sa paligid lang nila ang kasabwat. Ikinainis ito ni Robert dahil idinidiin na naman ni Giselle si Zoe. Napatingin si Giselle kay Robert at tinaasan niya ito ng mata dahil hindi naniniwala si Giselle na walang alam si Zoe. Samantala, kausap ni Annalyn si Lyndon sa telepono at sinabi ni Annalyn na nasa Apex siya ngayon dahil bibisitahin niya ang lolo niya. Sabi ni Annalyn na sa Apex na lang sila magkita at binaba niya na ang tawag kay Lyndon. Maya-maya ay may lumapit sa kanya na isang magandang babae at tinanong kung siya si Doc Annalyn Santos. Ikinagulat naman ito ni Annalyn at bigla siyang napatayo at sinabi niya sa babaeng kaharap niya na siya nga si Annalyn. Ako nga po, bakit po? Sabi nito kay Annalyn, di ba ikaw ang illegitimate child? Tama ba ako? Ikinagulat naman ni Annalyn ang sinabi nito sa kanya, habang tinititigan siya ng babae na nakangiti. Tinanong siya ng babae kung bakit siya lang ang naandito. Nasaan yung kapatid mo na not so good na tanyag? Sabi ni Annalyn, sino, si Zoe? Sabi naman ng babae, Zoe ba ang pangalan niya? Sabi ni Annalyn, oo, Zoe Tanyag ang pangalan niya at siya ang tunay na anak. Napatang mo lang ang babae. Sabi ni Annalyn, baka hindi siya pumasok ngayon kasi hindi ko pa siya nakikita. Naitanong din ni Annalyn sa babae kung sino ang pinuntahan niya dito. Sabi ng babae na nabalitaan ko ang nangyari kay Don Joselito Tanyag kaya ako nagpunta dito para bisitahin siya. Ikinagulat ito ni Annalyn dahil kilala niya ang lolo Pepe niya. Napaisip si Annalyn kung anong koneksyon niya sa lolo niya. Sabi ni Annalyn sa babae, lolo ko po siya, tamang-tama bibisitahin ko din siya ngayon, pwede kitang samahan sa kanya. Ikinatuwa naman ito ng babae at isinama ito ni Annalyn sa kwarto ng lolo niya. Inapasok ito ni Annalyn at sabi niya na hayaan si Lolo Pepe hindi pa siya pwedeng makausap dahil komo siya ngayon.
Ngumiti naman ang babae kay Annalyn at tumingin ito kay Don Pepe. Sa isip ng babae na ikaw pala ang lolo ko. Sana gumaling na kayo para matulungan mo akong makilala ang magulang ko at kung nasaan siya ngayon. Nagtataka naman si Annalyn kung bakit kilala niya ang lolo Pepe niya. Ang hindi alam ni Annalyn ay anak siya ng tita Giselle niya na ipinampon sa iba na matagal ding hinahanap ni Giselle. Maya-maya ay nagpaalam na ito kay Annalyn at nagpasalamat naman ito sa kanya dahil sinamahan siya ni Annalyn. Umalis na ang babae at naiwan si Annalyn sa kwarto ng lolo niya. Umupo naman si Annalyn sa tabi ng lolo niya at kinausap niya ito. Kinamusta niya ang lolo niya. Sabi ni Annalyn na sana gumaling na siya para masabi na ng lolo niya kung sino ang mga gumawa nito sa kanya. At nabanggit din ni Annalyn sa lolo niya may nakausap siyang babae. Kilala daw niya po kayo at dinalaw kayo niya kanina. Hindi ko nga lang po naitanong kung sino siya kaya sana gumising na kayo lo para makilala mo na siya. Hindi nawawala ng pag-asa si Annalyn, nagigising din ang lolo niya, masasabi din ang katotohanan. Sabi ni Annalyn, andito lang po ako para sa inyo na mag-aalaga at babantayan hanggang sa paggaling mo, habang hawak niya ang kamay ng lolo niya. At nagpaalam na si Annalyn sa lolo niya. Sa labas ay nakita naman ni Annalyn ang Chang Susan niya at tinanong niya kung bakit siya narito. Sabi ni Chang Susan na sana bibisitahin ko din ang lolo mo. Sabi ni Annalyn na kagagaling ko lang kay lolo at dito nga ay nabanggit ni Annalyn na may nakausap siyang magandang babae at kilala ang lolo Pepe niya na bumisita sa kanya kanina. Sabi ni Chang Susan, naku, napanood ko na yan sa mga teleserye. May misteryo fang babae biglang susulpot. Isa lang ang ibig sabihin yan na baka apo din siya ng lolo Pepe mo. Napaisip naman si Annalyn sa sinabi ni Chang Susan na maaari nga ba yung babaeng kausap niya ay ang nawawalang anak ng tita Giselle niya? Samantala, lumabas naman ang opisina si Lynette at habang naglalakad siya, ay takot na takot siya sa mga taong nakakasalubong niya dahil iniisip niya na sasaktan siya. Nakita siya ng isang nurse kaya agad nilang dinala ito sa kwarto para pakalmahin nila ito. Agad naman nalaman ni Doc Katie at Doc Evangelista ang nangyari kay Lynette kaya pinuntahan nila ito at sinuri nila si Lynette kung bakit siya nagkakaganito. Sabi ni Doc Katie kay Doc Carlos na si Lynette ay may sintomas ng PTSD, hypervigilance and anxiety due to anticipation of judgments of misunderstanding na ipinag-alala ni naman ni Carlos. Samantala, habang ang misteryosong babae naman ay naglakad-lakad sa lapi ng Apex habang tinitingnan ng mga taong nakakasalubong niya. Napansin siya ni Doc Joan at nilapitan niya ito at tinanong kung may hinahanap siya. Sabi ng babae na wala naman, nag-iikot-ikot lang ako. Di pinagtaka naman ni Doc Joan kung sino siya. Naglibot pa ang babae at nakita niya si Giselle na may nabanggang babae at natapunan ito ng kape. Dahil hindi napansin ni Giselle ang kasalubong niya, kaya humingi ito ng pasensya. Nakita ito ng babae at nilapitan niya si Giselle at sinabihan niya ito na, alam mo kung mainit lang na kape ang hawak niya tapos tumapong sa kanya, she could suffer 3rd-degree burns. In the US, pwede kang makulong. Ipinagtaka naman ito ni Giselle kung sino ang babaeng kausap niya na bigla na lang umalis pagkatapos siyang sabihan ito. Tiningnan ni Giselle ang babae habang papalayo ito sa kanya at napapaisip siya kung sino siya. Makilala kaya ni Giselle kung sino ang babaeng kausap niya? Ano ang mangyayari kay Lynette? Mahanap pa ba nila si Dax? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.